kababayan ni Pulong Duterte. Itong si Pulong Duterte ay naghahamon na handa raw po siya na humarap, mga kababayan, sa Quadcom. Ang tanong, Pulong, may balls ka na ba na humarap sa Quadcom? Kasi ang natatandaan ko, ang sinasabi ng Quadcom, mga kababayan, ay talagang anyone, di ba? Anyone can attend the hearing, the Quadcom hearing, para ipagtanggol nyo yung mga sarili ninyo. Ngayon, kayo ay pinapatawag. Pulong Duterte, Mans Carpio, at sino pa, mga kababayan? Basta ito, si Pulong tapos si Mans, pinapatawag na yan. Pero anong ginagawa ninyo? Patuloy ninyo na ini-ignore ang patawag. Pero ang lakas magsalita, sabi niya, I call on the House Quadruple Committee to pursue genuine and unbiased investigation. The nation deserves nothing less than the truth and a sincere commitment to fight against illegal drugs. Wow! To fight against illegal drugs, mga kababayan. Oo naman, tama. Lahat naman eh. Pero ang tanong, are you ready? Ready ka na ba na humarap? Ready ka na ba na ipatingin ang iyong tato? Di ba? Yung tato na sinasabi ni Trillanes na nagpapatunay that you are a member of a triad, mga kababayan. Kasi nakakapagtaka itong si Pulong eh. Dakdak ng dakdak, ang daming daldal. Yun naman pala eh, takot. Kasi ito pa, mayroon pa siya sinabi dito. Kaya naman ako naniniwala na sinabi niya talaga to. Hindi, sinabi niya naman talaga. Kaya lang, ang tanong, ikaw ba? Ikaw ba ay a-attend talaga? O baka naman dakdak mo lang yung sinasabi mo, Pulong Duterte? Diba? Hanggang dakdak ka lang naman, wala ka naman palang kayang ibuga. Oy, bakit mo nasabi, GP? Sabi niya, iginiit. Mga kababayan, kahapon nito iginiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na bukas siya sa anumang investigasyon. Oy, open daw. Open daw. Dahil wala umano siyang tinatago. Open, walang tinatago. Pero hindi uma-attend sa hearing. Kasunod nito, ng rekomendasyon ng House Committee na magsagawa ng karagdagang investigasyon sa mga personalidad na isinasangkot sa illegal drug trade, kabilang si Duterte. Base umano ito sa isiniwalat na revelasyon ng research person na si Jimmy Guban at Mark Taguba. Pero idiniin ni Duterte na dapat ito nakabase sa credible evidence at hindi pure hearsay. Kung ito ay hearsay, mga kababayan, so why don't you go there? Diba? Why don't you go there at sagutin lahat ng mga allegation? Yun lamang yun eh. Paano magiging pure hearsay, mga kababayan, kung may mga testimony? At kayo talaga yung nasa likod nun. Dagdag ng kongresista, kung seryoso ang Kamara na tugunan ang paglaganap ng illegal na droga, dapat itong simulan sa pag-iimbestiga sa mga personalidad na nakalista sa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Parang tinuruan pa ang Quadcom. Yung watch list nga na yan, mga kababayan, nailalagay ang pangalan nang hindi na i-verify. Diba? Yung watchlist na yan, ang pangalan mo, patay ka na, saka ilalagay yung pangalan mo sa PDEA drug watchlist na yan. Para lang masabi na ikaw ay kasangkot, na ikaw ay may kinalaman sa droga. Parang tanga itong si Pulong, palibasa kasi hindi pumapasok, no? Palita ko, 1 taon ka na atang hindi pumapasok. Mukhang hindi ka na-updated, Di ba inimbestigahan din nila ang drug watch list
kung paano nangyayari na kapag patay na yung tao, saka na ilalagay yung pangalan. At may mga pangalan dyan, mga kababayan, na parang dahil kalaban lang, kakumpetensya sa politika, kakumpetensya sa negosyo. Ito nga ang best example, sabi ko nga sa inyo isang call center agent. Mga kababayan, hindi ako kaibigan namin. Oh. Anong nangyari? Nakaaway niya yung kapitbahay niya. Tapos yung kapitbahay tumawag kay kapitan. Kapitan, dito merong adik. Meron ditong palagay ko nagtutulak. Ganito ang kanyang ngalan. Ito naman si kapitan, dahil offline tokhang, wala nang verify. Wala nang tanong-tanong sa kapitbahay. Basta ang ginawa, pinalista itong si call center agent sa drug watch list. Without any, mga kababayan, any verification na ginawa. Aba, nung nagpunta ang mga pulis, dahil nandun na ang pangalan, itutukhang na ito, papipirmahin, at ang nakalagay ata, siya ay pipirma ng waiver para kahit anong mangyari sa kanya, ay walang pakialam daw ang mga pulis. Ang ginawa nung mga kababayan, hindi pumirma, hindi rin umattend, nagtago ang loko. Dahil kung sumuko yun, kung sumama yun, sigurado may kalalagyan. Mga kababayan, biruin mo, papirmahin ka. Papipirmahin ka na kapag may nangyari sa'yo, hindi ka nila sagutin. Ador Berador, shoutout. Laging absent, dapat iwalag na yan. Meron ata proxy kapag attendance taking. Hindi ko rin po alam Romel Arcilia, huwag kang putak. Ha? Putak? Sino ba pumuputak? Siya nga pumuputak Diba? Hoy, Pulong Duterte, hindi mo ba alam paano ibine-verify yung PIDEA list na yan? PIDEA list. You can put any names there. Pag ikaw ay nasa pwesto. Diba? Madali lang. Sabi ko nga, wala nang verify na ginawa Inilagay. Tingnan mo itong for example, si Wesley Barayoga. Biglang inilagay sa drug watch list. Matapos mamatay. Ako umiiyak? Ba't naman ako iiyak? Kayo nga iyakin Teresita Almeas, basta dapat talaga mawala ng mga devil incarnate na taga Davao. Ang lakas, no? Ang lakas manduhan ng Quadcom. Takot naman humarap. Pare-parehas lang sila nila Bato, ni Bongo, ni Tandang Digong, ni Sara Duterte. Lahat ng mga kaalyado nila, ang style, sakit-sakitan, mga ugag. Nogara, shoutout Idol GB from Cabuyao, Laguna. Sabi ni Ma'am Elizabeth Moriuchi, mga magikero sila, maraming mga minamagic, mga magician, di nila matanggap ang na nagawa nila ang mga kasamaan, kaya kay PBBM nila binibintang, nainggit sila kay BBM, kalingkingan lang sila ng ating presidente. Hindi ako naniniwala na hindi nila alam yung kanilang pinagagawa, Ma'am Elizabeth Moriuchi. It just so happen na ayaw lang po nila talaga na umamin. Diba? Pero totoo. Ebidensya na ang nagsasabi na sila talaga ang itinuturo. Kung hindi nga totoo, the right avenue to tell that, hoy, congressman, you are wrong. Then prove it to them. Diba? Prove them wrong. Umarap ka. Ipakita mo lahat. Iharap mo lahat ng ebidensya mo. Lahat ng alibis and allegation. Lahat ng mga tawag dito. Pwede mong pangontra sa kanila. Pwede naman.
Mm. Ito mga DDS, wala nang ibang sinabi, no? Kung hindi bangag. Mga kababayan, sino kaya ang bangag? Sino kaya yung nagsasabi, I hate drugs, pero I love Michael Yang? Di ba? I hate drugs. Wala daw drugs sa Davao. Pinaka-safest place ang Davao. Pero wag ka, pulis mismo ng Davao, positibo sa droga. Hindi lang yan. Ilang trabahador ng munisipyo, mga ka-GP Natics, ang positibo rin sa droga. Sabi ni Villarbero, si Espinido nilagay din nila sa watchlist. Ayan, kasi nga hindi sila sinunod. Di ba? Sabi ni Adam Ben, kung hindi sana epal itong mga Duterte, sana payapa ang bansa natin. Correct, tama po. Kaso sa lahat ng naging Pangulo, tanging si Digong lang ang hindi tumigil sa paninira sa mga Marcos. Ewan ko ba? From the beginning. From the beginning. Talagang sinisira niya na yung credibility ni then BBM nung tumatakbo pa lang. And I do believe, eto sasabihin ko sa inyo, mga ka-GP Natics, nung 2016, di ba, inilaban nila BBM yung kaso na sila ay dinaya ng kampo ni Lenny. Pero natapos na lang yan. Naging presidente na siya at lahat. Walang nangyari dyan. Palagay ko, isa rin yan sa talagang pinigilan niya na si PBBM ang manalo noong 2016 bilang vice president. Dahil pwedeng kalabanin siya. Pwedeng noon pa lang malaman na kaagad, baka hindi na makapondo ng limpak-limpak itong lokong na to. Totoo. Sa Davao, maraming doktor. Sa Davao, maraming ginawang pandodoktor. At sa Davao, inilipat ang bagong rekto. Biruin mo? Sa Davao de Oro? O di ako nagkakamali. Ang dami na mga peke na, ang tawag doon, birth certificate. Mga kababayan, meron ka ba, Paulo Duterte Pulong, na guts? May bayag ka ba para harapin ang Quadcom? O baka dito lang to, nagpapasikat ka lang na ikaw ay bukas sa anumang investigasyon. Baka naman pagdating doon, halimbawa umattend ka nga, sabihin mo, I invoke my rights against self-incrimination. Puro ganun na lang ang gagawin mo. Anong klase yun? Dapat kapag ikaw ay harap, talagang harap, sasagot ka. Hindi yung, harap ka nga, Mr. Chair, I invoke my rights against self-incrimination. Anak ng tinapa. Papa Cho, pati birth certificate, ang dami. Di ba, yung binibigay nila sa mga Chinese. Hindi makapaniwala si Romel Arcilas, paano? Siya bangag. Wala nang nauunawaan, tuyo na ang utak. Di ba? Gabriel Daniel Gutierrez, shoutout sa'yo, Brad. Tingnan natin sa susunod. Baka hanggang salita ka lang din. Paulo Duterte. Next topic, pag-usapan naman natin ito mga